What a beautiful day that you have made. I will praise you. Napakahalaga po nung yung mga anak po natin, hindi lang matuto po sa, gusto natin yung mga bata mag-aral, maging matalino, maging successful sa kanilang career, sa physical world. Pero pag nakaligtaan nyo po yung bagay na spiritual, dadating ang panahon, may magtuturong iba dyan. Pag naturuan niya ng iba, magugulat ka na lang, hindi mo na maapuhap yung anak mo. Nakakulong na doon sa kanilang relihiyon. Bakit? Hindi naturuan mula pagkabata ng bagay ng salita ng Diyos. Mahalaga po bang matutunan ng bata yon? Ang dami ko na po nakitang ganyan. Yung pumpinsan ko, later on, yung anak niya naturuan ng Muslim. Wala na, yung anak niya Muslim, dinidibate na siya. Oh, kaya magulang po, dapat po natin bigyan ng panahon, ano ba talaga pinapaniwalaan natin? Mas maganda po, matibay yung ating pinapaniwalaan. Huwag tayong maniwala po sa tao. Ang mga relihiyon po naniniwala lang sa leader eh. Kaya pag sinabi ng leader, ako lang, kagabi nakausap ko ang Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos sa akin mga kapatid, natural nagpapa-impress sa inyo na yung kapangyarihan nasa Kanya kasi siya lang daw ang kausap ng Diyos. Mali po yun. Yun po ay panahon po ng mga propeta sa lumang tipan. Ngayon po hindi na ganon. Lahat po ng mananampalataya nasa kanyang Espiritu ng Diyos at lahat kinakausap ng Diyos. Wala pong special person ngayon. Lahat po tayo pare-pareho lang na nasa sa atin po Espiritu ng Diyos. Yun po ang turo ng Biblia. Ako po'y nalulungkot talaga pag dahil sa nakita nating katotohanan, ang dami pong taong nakakulong ang isipan po sa relihiyon. Ang takot nila, na kay pastor, na kay ministro, nasa mga leader ng church. Kaya pag dumalaw yung pastor at ministro o sino man, ay itago niya yan, andyan, dadating si pastor. Ang takot. Bakit? Kasi itinanim po sa isipan yung pananakot. Kasi yun po yung pinaka-effective na control. Pag may takot ka, kontrolado ka. Bakit ka takot? Kasi wala kang alam. Yun po kasing kaalaman, nagbibigay po ng tapang. Naniniwala kayo? Kaya po naging alipin tayo ng mga Kastila nung panahon na yon, kasi Pilipino po nun, no read, no write. Kung nung sabihin ng mga praile, amen. Amen ka lang ng amen. Kasi wala kang alam eh. Ngayon po, hindi na ganon. Pag tinignan niyo po yung statistics ng illiteracy, napakaliit ng porsyento ng illiterate. Pag sinabi illiterate, no read, no write. Ngayon po, hindi na ganon. Naniniwala ba kayo? Pag-aralan niyo po. Nung nga na-opera si Pastor Boyet, nagulat ako. Doon ko lang narinig yun eh. Na-opera ako. O kinabukasan lang na-opera sa gallbladder. Nung una, pag gallbladder, bibiyaking ka. Halos isang buwan kaya yata hindi tatayo. Sa isang araw lang eh. Technology po. Iba na po yung panahon natin ngayon. Ang ginagawa po ng relihiyon, yung nasa loob ng relihiyon, yung isipan po nila ikinulong doon sa unang siglo. Ang isipan, kaya ang mga Kristiyano po, superstitious. Hanggang ngayon, naniniwala sa multo, naniniwala sa mangkukulam, naniniwala sa manggagaway, naniniwala sa demonyo at satanas, kaya araw-gabi ang nasa isip po ay satanas at demonyo. Di po ba? Hindi po yan ang turo ng Biblia sa ating panahon. Pakita ko po sa inyo. Sana maniwala po tayo sa nakasulat, huwag sa nagsasalita. Alisin niyo po yun. Alisin niyo po yung masyadong pagtitiwala sa speaker. Ang utos po ng Panginoon, saliksikin ninyo ang kasulatan.
Sapagkat sinabi niya, doon yung iniisip na naroroon ang buhay na walang hanggan, at yung kasulatan na yan ang magpapatotoo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Kaya tinuturo po ni Jesus Christ, hindi naman yung tao, yung kasulatan. Kaya challenge ko kayo basahin niyo po yung Bible mula Genesis hanggang Revelation. Gawin niyo pong New Year's resolution. Anyway, January pa naman. Nasa loob ng taong ito, mabasa ko man lang yung Bible ko mula Genesis to Revelation sa loob ng isang taon, masaya ka na. And makita niyo po, iba po ang ibubunga sa iyo niyan. Kasi po, yan ay maglilinis ng ating kaisipan. I hope po na nakukuha natin. Ngayon, ang usapan po palagi sa mga relihiyon ay yung katapusan ng mundo. Marami nagsasabi, malapit nang matapos, malapit na yung end of the world. Tapos, kukuha ng sita sa Biblia, tapos ia-apply sa ating panahon, natural, may takot ka. Kasi malapit na matapos ang mundo. Paano matatapos ang mundo? Susunugin ng Diyos ang kalupaan na ito. Imagine yung Diyos, susunugin ang mga tao. Kaya ganyan po kabayolenteng isipan ng mga world leaders. Ang Muslim, ganun po ang turo. Ang United States, dahil sa Christianity ng dispensationalism, ganun ang turo. Si Putin, ganun na nasa isip niya, Armageddon. Kaya naghahanda sila ng mga missile. Kasi kinukondisyon pong isip nila dahil sa turo po ng relihiyon. Ngayon, tayo naman, dahil namulat tayo sa ganon, sunod lang tayo ng sunod, oo nga, malapit na matapos ang mundo. Pero hindi po natin pinag-aralan. Sumunod lang tayo sa sinasabi ng leader. Kung mali, o di mali na pala lahat. Ito po. Papakita ko po sa Biblia, kayo po humusga. Dapat po kasi, alam niyo sabi ng Panginoon sa John 8:32, and ye shall know the truth, sabi niya, and the truth shall make you free. Ang context po dyan, ang pinag-uusapan po dyan, yung mga kausap ng Panginoon ng mga Hudyo, pinagpipilitan nilang sila yung anak ni Abraham. Alright? Pero sinasabi ng Panginoon, kung anak kayo ni Abraham, hindi niyo ko papatayin. Sa isipan po nila, sila yung anak ni Abraham. Pero, pag binasa niyo ng buo, ang sabi niya, kayo at ang inyong ama ay diablo, ang sabi niya. Kasi po, pinapaunawa ng Panginoon yung mali nilang kaisipan patungkol kay Kristo, ay katunayan na sila nga ay hindi sila anak ni Abraham. Bakit mahalaga po ba yung Abraham? Kasi po, si Abraham po, yung buong laman po ng Biblia na ito, yan po ang laman at buod ng pinangako ng Diyos kay Abraham. Ang pinag-uusapan po sa Biblia. Kay Abraham po binigay yung Old Covenant, yung lumang tipan, para sa mga Israelita, at yung New Covenant na dinala po ng Panginoon Jesucristo, yung po yung buod po ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya ganun po kahalaga yun. Kaya po, sa kanyang pagsasalita, nais niyang palayain po yung maling unawa ng mga Hudyo na kausap niya. Kaya sinasabi, and the truth shall make you free. Free from what? Kalayaan mula saan? Kalayaan po sa maling kaisipan. Kaya nga po ang Panginoon po, ang kanyang binabago at tinanais na gawin po, na marating po ng mga mananampalataya, ay magbago po yung kanilang kaisipan. Tingnan niyo po Efeso 4:23. Kasi karamihan ang hinahanap, magbago ka ng buhay, baguhin mo na yan. Hindi po magbabago ang isang tao unless na magbago ang kanyang isipan. Tama po? Ano sabi dyan? And be renewed in the spirit of your mind. Ang binabago at sinasabing baguhin ay yung spirit. Ano yung spirit po? Ang spirit po ay
nagpapaunawa, yan po ay nagpapatungkol sa ating imagination, sa ating thoughts, sa words, everything that you learn. Kaya sinabi, the spirit of your mind. Yung espiritu po ng tao, nandun sa mind, sa isipan. Kaya napakahalaga po niyan. Therefore, kung magkaganon, at yan nga po yung problema ng mga tao, yung kanilang isipan, dahil kaya sinabing sila po ay patay sa spiritual. Basahin po natin, doon po sa Efeso 4:18. Having the understanding darkened. Ano yung understanding? Yung pangunawa, nagdilim ang sabi niya. Bakit? Being alienated from the life of God. Dahil sila ay hiwalay sa buhay ng Diyos. Pag ang tao po ay walang pangunawa, siyempre, hindi maunawaan yung mga bagay ng Diyos kasi nga wala siyang buhay galing sa Diyos. About po yung spiritual life. Through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So, ibig sabihin, walang unawa sa mga bagay ng Diyos pag ang isang tao po ay patay sa spiritual. Ano ang magbibigay ng buhay po at liwanag? Basahin natin ulit, 2 Corinthians 4:4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Bulag nga kaya nasa kadiliman. Paano magliliwanag ang isipan? Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Yun po yung gospel of Christ na pag naunawaan po ng isang tao, magliliwanag sa kaisipan niya, ano makita niya. Tapos na pala yung pinag-uusapang kasalanan. Ang kasalanan pala ay dalawang ibig sabihin. Ang kasalanang nasa ating katawan, yung ating kalikasan na tinutukoy, at yung mga kasalanan na sinasabi ng kautusan. Habang may kautusan, may kasalanan. Ang mabuting balita ni Kristo, pareho niyang inalis yung sin at saka yung law. Anong ginawa? Doon sa krus ng Kalbaryo, yung sin po, tayo yon. Pinako, pinatay, at inilibing. Nag-i-exist pa ba yung sin? Wala na po. Nasa isip po yun ng mga taong di nakakaunawa hanggang ngayon ng gospel of Christ. Plus, ang magsasabi kung ano yung kasalanan, yung kautusan. Umiiral pa ba yung kautusan? Ang sabi niya, Christ is the end of the law. Tinapos po ni Kristo yung kautusan dahil nga alam ng Diyos na wala ni isa sa atin ang pwedeng makatupad ng bagay na yon. Tingnan niyo po Hebreo 9:26. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now, once in the what? In the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Kailan po nangyari yung sacrifice of himself? Noong 30 AD. Tama? Doon sa kalahati po tayo. But now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Ano sabi? Nung nagpakita raw yung Panginoon at naganap yung sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, tinawag yun na ano na. Yung end of the world na tinutukoy ay sa panahon na nagpakita yung Diyos na nagkatawang tao at sinakripisyo yung kanyang sarili para alisin ang kasalanan. Yun daw yung anong panahon? End of the world. Imarka po niyo yan kasi baka paghiwalay natin, sinabi ni Brother Dungka, end of the world na rin yung panahon ni Kristo. Hindi ako naniniwala doon. Abay, nakasulat po sa Biblia yan Isulat nyo po, pag-aralan nyo, para matiyak nyo po na totoo ba yung aking pinapakita. Husgahan nyo po ang bagay na ito
ikumpara nyo po sa turo ng maraming reliyon, pansinin nyo, nagkakaisang mga reliyon. Makinig ka sa INC, makinig ka sa Jehovah's Witnesses, makinig ka sa kay Kibuloy, makinig ka sa mga born-again churches, sa lahat po ng reliyon, pakinggan nyo. Maganda pakinggan nyo lahat eh. Pare-parehong sinasabi, malapit nang magunaw ang mundo. Pero pinapakita ko po sa inyo ngayon, nagunaw na yung mundo na sinasabi ng Biblia. Wag po kayo magagalit sa akin na babasahin. Pag-aaralan po natin, pag may tanong po kayo, magtanong kayo. Eto po. Now, alam niyo po sa Bible, pag pinag-aralan niyo po yung Biblia, hindi dahil marami, tama na. Actually, baligtad. Sa Bible po, yung minority siyang tama, yung majority ang mali. Nung pinamili kung sino yung ipapako sa krus, ilan ang pumili kay Kristo? Ilan ang pumili doon sa magnanakaw? Nung sinabi, ito yung hari ninyo, anong sabi ng majority? Hindi namin hari yan. Ang hari namin si Caesar. Oh. Basahin niyo po yung Biblia. Mas marami po yung mali. Ito po, one example. Ang sabi ng Daniel 12, verse 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Ngayon, pag pinag-aralan niyo po yung aklat ni Daniel and background, bakit ba si Daniel sumulat ng Daniel? Kasi po, isinulat ni Daniel yan sa panahon, nandun sila sa Babylon, captive sila. Dahil nga, yung unang templo ng Israel ay nawasak mga around 600 BC. Ito po, 300 AD. Ito po yung panahon, yung Babylon po ang naghari bilang world empire. Bakit? Kasi po, dahil sa idolatry ng Israel, nawala yung kingdom sa Israel. Dapat po yung Israel na naghahari eh. Yung Israel dapat. Pero dahil sa idolatry, ano nangyari? Nawasak po yung bansa na yon. Yung 10 tribes po, matagal lang nawala. Mga around 700 BC, wala na yon. Ang natira noon, si Judah at Benjamin, dumating na po yung Babylonian Empire kasi wala ng kingdom po ang Israel because of their idolatry. Nung nasa Babylon na po si Daniel, sinulat niya. At kanyang sinulat yung magaganap in the future times. Alam niyo po kaya napakagandang basahin ng Biblia kasi nga, makikita nyo yung prophecy na ganap. At yung prophecy po, it not only concerns po yung religious issues but the political issues. Ano nangyari? Ang hula na ibinigay ng Diyos kay Daniel, mawawala yung Israel, merong Gentile na bansa or kingdom ang maghahari sa buong mundo at natupad po yun. Yun nga po yung Babylonian Empire. At pagkatapos ang Babylonian Empire, susunod ang sabi is the Medo-Persian Empire. Nangyari po yan. Susunod na empire ang sabi niya is the Greek Empire, yung kay Alexander the Great. At ang susunod ang sabi ni Daniel ay yung Roman Empire. Balikan niyo po yung history. Ito po yung 4 na world empire na humubog po ng kaisipan po ng mga tao until today. Especially po yung time ng Greek. Dito po humubog yung philosophy na umiiral hanggang ngayon sa mga universities, sa mga colleges, at sa isipan po ng mga world leaders until today. At ng so-called Christendom na hindi natin alam, yung pinapaniwalaan ng marami, imbento at isinaksak lang po ng Greek philosophy sa Christianity, pero hindi turo ng Biblia. Alright.
Until dumating po yung Roman Empire. Nang sinusulat po ni Daniel, yung book of Daniel, nandito pa lang po siya. At sinulat niya, nangyari nga. Pero, alam niyo po, ang benefit natin ngayon, tayo po ay nasa much better position para maintindihan ang laman ng Bible compared sa mga tao sa panahon na yon. Bakit? Abay, kung nabubuhay ka sa panahon nito, anong malay mo? Wala kang alam. Anong malay mo? Walang record. Kaya nga si Daniel, hirap na maintindihan, pero sinusulat. At ang sabi nga po, Daniel, yung lahat ng salitang naririyan, sarahan mo, isil mo. Ibig sabihin, no one can understand this. Ang explanation, ang interpretation, walang magaganap. Hanggang ang sabi niya, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Ano ibig sabihin? Mabubuksan lang habang hindi dumadating yung the end, nakasara yan. Walang makakaunawa. Pero pag dumating ang the end, i-reveal yan, di ba? Sabi niya. O tingnan niyo Revelation 1:1. Pag binasa niyo po ang Daniel, pag binasa niyo ang Revelation, yun po yung explanation. Yun po yung interpretasyon. Kaya ibig sabihin, yung matagal na nakatago ay dumating na yung panahon ng revelation. Kaya yung aklat ng Revelation nga po, revelation pagpapahayag ng dating nakasara. At ito kaninong revelation? Kay Jesus Christ. So nang dumating po yung Kristo, yun na po yung time of the end. Do you agree? Kasi nire-reveal na po yung laman ng Daniel through the revelation of Jesus Christ. Tama po? Ngayon, tingnan po natin ang propesya ng Genesis 49 patungkol po sa pagdating ni Kristo. Kailan ba dadating ang Kristo? Alam niyo po, sa lahat po ng mga taong nagsasabi at gusto nating mangyari na, di ba, gusto nating tayo ang nasa katotohanan. Pag tinanong mo yung INC, ayun, matapang yan. Kami ang tunay na iglesia. Kami ang nasa katotohanan. Di ba? Abay, kung ikaw ay nasa katotohanan, dapat taglay-taglay mo yung aklat ng katotohanan. Nasaan ba yung aklat ng katotohanan? Hawak mo ba? Pag wala kang aklat ng katotohanan, hindi ka sa katotohanan. Ngayon, kung taglay mo aklat ng katotohanan, ang dapat mong tiyakin, alam mo ba yung laman ng katotohanan? Pag di mo alam ang laman ng aklat ng katotohanan, wala ka sa katotohanan. Tama po ba yung logic natin? Alam niyo po ba pag binasa niyo yung Quran? Originally, ang sabi po ni Muhammad, kasi kinopya lang ni Muhammad yung sa Old Testament merong isang sitas po sa Quran ang nakalagay, if you cannot understand what is written in this book sa Quran, you ask the people of the book. Ang sabi ni Muhammad, ang tanungin mo, kung hindi mo maintindihan, tanungin mo doon sa mga people of the book. Sino ba yung people of the book? Yun pong Israel. Ang tinutukoy ni Muhammad. Yun po yung nakalagay sa Quran. Ngayon sa panahon natin, sino yung people of the book ngayon? The body of Christ, the church, the body of Christ. So therefore, kung kayo'y sangkap ng katawan ni Kristo, dapat alam ninyo yung laman nito. Tama po ba? Kasi yung Panginoon one time, di ba tinanong siya ng mga Pariseo? Sabi niya, tinatanong siya ng mga Pariseo, sabi niya, araw-araw ko nagtuturo sa templo. Sabi niya, narinig nyo naman. Alam mong tinuro ng Panginoon Kristo? Tanungin niyo yung mga nakarinig, sabi niya, alam nila kung ano ang aking sinabi. Imagine yung Panginoon Kristo, hindi sumagot ng diretsa. Ang sabi niya, ang tanungin niyo, yung mga nakinig sa akin, alam nila kung ano ang aking sinabi. Yung Panginoon po yan Kaya pag ikaw ang tinanong, alam mo ba yung sinabi ni Kristo? Di ba?
Ay, di ko alam. Sino napahiya? Si Jesus Christ. Nakuha po niyo yung logic? Kasi po, it was definitely po described at expected ng Panginoon na yung mananampalataya, kaya nga mananampalataya alam mo kung ano yung pinaniwalaan. Alam mo kung ano yung sinampalatayanan mo. Correct? Ito po yan. Kaya binabalik ko po kayo sa Biblia. Dapat po maalam po kayo sa sitas ng Biblia. In Genesis 49 verse 1, tingnan nyo maigi po, makita natin kailan ba yung end of the world. Sabi dyan, and Jacob called unto his sons and said, gather yourselves together that I may tell you that which shall befall you in the last days. Yun pong tinawag na sons ni Jacob, yun po yung 12. Yun po yung 12 sons ni Jacob. Sila po yung bumuo sa 12 tribes. Si Jacob po, later on, pinalitan ng pangalan ng Panginoon niya, pinalitan ng pangalang Israel. Kasi yung Jacob po, pangit na pangalan yan. Ang ibig sabihin ng Jacob, mandaraya, supplanter. Bakit? Dinaya niya sino? Si Esau. Di ba? Pero binilang ng Diyos yung pananampalataya kay Jacob. Pero later on, pinalitan niya ng Israel. Anong Israel? Ang ibig sabihin ng Israel ay overcomer. He that overcometh God. Di ba nakipag-wrestling sa Diyos? Yan po. Kaya tinawag siyang Israel. Pag sinabing Israel, ibig sabihin, the overcomers, mga nagtagumpay. So, ito po yung background po ng Israel. Yung 12 sons, naging 12 tribes, naging isang bansa. Paglabas sa Egypt, naging nation po sila. Kaya lang, merong prophecy na mangyayari sa kanila kailan? In the what? Last days. O, tama naman. Bago dumating end of the world, kay dadaan yan sa last days. Last days of what? Last days ng end of the world. Tama po ba? Okay. Kailan yung last days na sinabi dyan? O, tingnan nyo po, doon na tayo sa 10 kasi mahaba pag binasa. Verse 10. Ito po yung prophecy ng pagdating ng Messiah. Verse 10. The scepter shall not depart from Judah, ang sabi niya. Ano yung scepter? Yun pong rule, yung law, yung authority. Bakit? Kasi po, way back po dito, yung 10 tribes, nawala na yon because of idolatry. Inalis po sila doon sa promised land, doon sa Samaria. Kaya po yung Samaria, pinalitan ng iba't ibang mga lahi, tinawag po mga Samaritan. Kaya pag binasa yung Samaritan, although nasa area ng Israel po yon, yung nakatira doon, hindi nila nire-recognize. Kasi ibang lahi po talaga yung nandun. Kasi yung original settlers po na 10 tribes, inalis na doon. Yun po yung background. Kaya pag binasa yung John chapter 4, nagalit yung mga apostol, bakit kinakausap ng Panginoon yung Samaritan woman? Nakuha po niya. Ngunit, nanatili po yung 2 tribo. Yung Judah at saka yung Benjamin. Pero, naging idolatries din po sila, sumamba rin sa Diyos-Diyosan. Kaya lang, hindi pa po inaalis ng Diyos yung rule, yung line ng authority sa kanila, hanggang kailan? Sabi niya, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come. Yung authority, yung law ang sabi, ay hindi mawawala sa kanila sa physical, biological lahi ng Judah at Benjamin hanggang dumating yung Shiloh. Sino yung Shiloh? Pag sinabing Shiloh, the one that they are talking about, the one that they are waiting for. Sino yung Shiloh? Ito po, si Jesus Christ. So therefore, pagdating ng Kristo po, nung pinanganak siya, during the first century, yun na po yung tinatawag na last days. Last days na yon. Anong katibayan? Tingnan niyo po,
Hebrews chapter 1 verse 2. Hath in this, ang tawag po dyan ay demonstrative adjective. Ano ibig sabihin? These last days. Nung sumulat hindi siya nagbabasa. Hindi sa panahon natin. Yung this na yon, yung this nung panahon nila. Kailan ba naisulat ang Hebrews? Naisulat pong Hebrews around 60 to 64 AD. So yung sinabi niyang this, yung this nung panahon nila, hindi natin. Nakuha po natin. Tayo po kasi nandito tayo sa 2024. Yung this nila, hindi pwede maging this natin. Nandun na ba tayo? Buhay ba tayo nun? Tayo bang kausap nun? Hindi. Kung ang papatungkulan tayo, dapat talagay those. Referring to, pwede. Referring to us. Tama po ba? Pero hindi. Anong nakalagay? These last days. Ano ibig sabihin? Yung panahon na ito, yun na yung last days. Tama po ba? Nag-aaral po tayo dito Hindi ko sinasabing tama lahat ng sinasabi ko, tama yung nakasulat. Marunong man tayo magbasa. These last days. Kailan ay last days? Time nung kailan sinulat yung Hebrews. Tama po ba? Another one. Ini-establish ko po sa inyo at gusto kong mabasa nyo po mismo yung nakasulat sa Biblia para na sa ganon, hindi po tayo maligaw. Okay. Kaya, maunawaan natin unti-unti, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit wala na tayong dapat katakutan sa panahon na ito. 1 Peter 1:20. Again, anong sabi niya? Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Sino nag-manifest sa flesh? Kailan pinanak si Jesus Christ? Dito ba? O doon? Sa period na ito? Nakalagay po, was manifest. Nagpakita yung Kristo. Kailan? In these last times. So, yung sinasabi ng Bible na huling araw, mahuling araw, ay hindi dito. Dito. Sa time na sinasabi niya kung saan naganap yun. Alright? Another one. 1 John 2:18. Little children. Pag sinabi little children, ang kinakausap po dyan, mga mananampalataya, mga isinilang ng Diyos sa Espiritu. Kasi tayo po ay little children talaga. It, ano yung is? Is what? Tense of a verb. Hindi sinabing, it shall be. Pag shall po, it will be, shall be, future. Pero sinabing, it is the last time. Kailan yon? Kailan sinulat ang John? Within this period din. So, yung panahon ni John ay already nasa na siya? Nandun na siya sa last time. If and as ye have heard that Antichrist shall come. Pinag-uusapan ng Antikristo. Now, comma. Tingnan niyo po may kasunod. Even now. Kaninong now? Sa atin o sa kanila? Sa kanila. Even now are there many Antichrists, whereby we know that, again, it is the last time. Kaninong time? Kaninong last time? Sa atin ba? Sa time na isinulat, sa time nung kausap niya, nandoon pa tayo? Wala tayo doon. Ang kausap ay yung mga Hudyo sa panahon na yon. I hope po, nag-agree tayo sa verse.
Bakit may Antichrist? Ay, naku po, pag sinabi Antikristo, ang basic definition ng Antichrist, those who opposes the Christ. Yung mga lumalaban kay Kristo, may lumaban ba kay Kristo? Yun ang magpapako sa Kanya. Alright, another one. Kaya po, pag inaral nyo po ang Biblia, mas maliwanag po na makukuha natin unti-unti. Ngayon, so pag sinabi pong ito na yung last days, ito na yung last time, so therefore, malapit na yung end of the world sa time nila. Tanong, kailan ba naganap at anong world ba ang tinutukoy na mag-i-end? Tingnan niyo po maigi. Doon po tayo sa Matthew 24:3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Nagtanong. Bakit nagtanong yung mga disipulo? Meron kasing nag-trigger. Nag-trigger po kasi sa isip nila yung sinabi ng Kristo, kaya sinabing, when shall these things be? Ano ba sinabi ng Panginoon dyan? Sa verse 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Anong ginawa ng Panginoon sa mga kausap niya? Anong pinakita? Yung buildings ng temple. Alright? Verse 2. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Hindi nyo ba nakikita yung mga bagay nito? Ang sabi ng Panginoon, yung building, yung temple, verily, I say unto you, pag sinabing verily po, may katiyakan yun. Assurance yun ng Panginoon. There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Ano sinabi ng Kristo? Yung temple na ito, mawawasak. Ito ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Nagulat yung mga disipulo. Kaya yung 3 nagtanong. Antimano ang tanong nila, kailan mangyayari ito? Ano ang tanda na iyong pagdating? At kailan magugunaw ang mundo? 3 important questions po yan. Hindi natin iisa-isa, mahaba po yan. Pero ang tanong ko dyan, magugunaw yung mundo kailan? Pag nawasak yung templo. Kasi ang mundo nila yung templo. O, tingnan nyo. Baba natin, Matthew 24, doon po sa 14, tingnan nyo, 14. Isa sa tanda na sinabi ng Panginoon sa Kristo, And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Sabi ng mga relihiyon, alam mo, kaya mali ang turo nyo na yung end of the world ay sa panahon na yun. Kasi hindi pa talaga na ipapahayag ang gospel sa buong mundo. Sabi nila. Sabi ko, yan ang sabi nyo. Kasi hindi nyo unawa kung anong mundo yan. Yang sinabi na yan, preach in all the world, yan po ay na-fulfill ni Pablo. Colossians chapter 1, verse 5. Tingnan nyo po maigi. For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Pinag-uusapan nyo, narinig nilang gospel. Verse 6. Which is come unto you, sa mga Hudyo, as it is. Again, is. Linking verb ng present tense sa time ng sinasabi niyan. As it is in all the world. Na-preach na ba yung gospel in all the world? If ye continue in the faith, grounded and settled, ang sabi niya, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard and which was preached to every creature which is under heaven. Na-preach na ba yung gospel sa lahat ng tao, lahat ng creatures sa ilalim ng langit? Yes, ang sabi ni Pablo. Alright? Another one po, Romans chapter 1, verse 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of hanggang saan?
throughout the whole world. Fulfilled na ba? Na-preach na ba sa whole world? Yes. Bakit? But whole world? But yung sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Thailand, may Pilipinas na ba nun? Yun pong tinutukoy na world. Sa Bible po, pag sinabing world, may tatlong application. Pag sinabing world, pwedeng pinag-uusapan po yung tinatawag pong iyon o yung age, yung panahon. Yung isa po, yung oikumene, yung tinatawag na inhabited world. Yung lugar na tinitirhan po ng mga tao. At dito po sa context na ito, ang tinutukoy ni Pablo po na world at ng Panginoon, yung lahat po ng bansa na nasa ilalim ng Roman territory. Yan po ay na-fulfill ni Pablo dahil hindi po ba si Pablo ang nag-mission mula sa Jerusalem, Damascus, Syria, Galatia, Asia Minor, Turkey, hanggang Rome. Naikot po niya lahat yon. Yung po'y sinabi niyang na-preach niya sa buong mundo. At pag nangyari yan, malapit na yung end of the world. Alright. Ngayon, malabo pa rin yung world na tinutukoy. Anong world ang tinutukoy dyan? Yung oikumene po, inhabited world, tapos yung isa po ay cosmos. Pag sinabing cosmos, yun po yung planeta. Kaya babasahin mo yung context ngayon at yung Greek word na ginamit. Dito po sa tinukoy na world, ang ginamit po dito ay yung pong oikumene. Yung lugar na tinitirhan ng mga tao under the Roman rule. Kaya nang sinabing, naganap na ni Pablo, talagang malapit ng magunong mundo. Ang question, anong mundo? Alright? Tingnan niyo po, Matthew chapter 10. Ang kinukuha po natin dito ay yung paliwanag mismo po ng Panginoon Jesucristo. And ye shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved. Kaya nga po namamali yung ibang relihiyon dyan, ang kaligtasan daw ay nawawala kasi gagamitin yung talata na yan. Kapatid, pag hindi ka nanatiling tapat hanggang wakas, hindi ka maliligtas. Ayan, nakasulat to. Nababasa yan ni Soriano kung buhay pa siya. O nga no? Ay, kaya pala ang kaligtasan pala nawawala. Ang tanong, the end of what? At save from what? Katapusan ng ano at kaligtasan mula saan? Ang tanong dyan. Tining 23. Antimano, kaya sinabi sa 23, ano? But when they, sinong kausap? Yung mga apostles. When they persecute you in this city, Jerusalem, flee into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come. Ano ibig sabihin? Kayong mga apostol, pag pinersecute kayo sa city na ito, lumipat kayo sa iba. At sinasabi ko sa inyo, hindi nyo mauubos na libutin ang buong mga city ng Israel at dadating na yung anak ng tao. Ano ibig sabihin? Sa time po nila, dadating yung second coming ni Kristo at nandun na yung end of the world. Ang tanong, anong world ang tinutukoy? Matthew chapter 13. Ito po, napakaliwanag nito. Ayon, 40. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of that or this. This world, world nino, nung time nila. Consistent po yun, this singular, this plural, parehong present tense sa time nila. This world, ang sabi niya. Yun din ang sinabi ni Pablo sa Galatia 1:4. Who gave himself for our sins that he might deliver us. Sino yung us? Wala tayo doon. Yung kausap niya. From this, ayun, present evil world. Anong present evil world yun? Sa time nila. World ng ano? World ng Old Covenant Jewish world.
Matatapos yung panahon ng Old Covenant ng Jewish world sa time na yon. I hope we're getting this po. Kaya kung pag-aaralan po ninyo, dito po nakapaloob yung turo ng 666, ng hell, ng Satan, ng devil, ng tribulation, ng lake of fire. Dito po nakapaloob yan. Kasi po, yan po ang laman ng Old Covenant. Pag sinabing Old Covenant, ano ba yung laman yan? Ang laman po niyan ay yung Israel po, yung biological seed ni Abraham. Yung mga lahi na pinanganak sa laman ni Abraham, yung 12 tribes. Yan po yung kinikilala noon. Tapos nakapalaw po dyan yung physical temple building. At sa physical temple building, merong special na lahi ng mga priest mula kay Aaron. Hindi ka pwede maging priest doon. Yun lang lahi ni Aaron. At doon po nakapalob yung sacrifice na physical. Pasalamat tayo, wala tayo doon. Biro mo, ang laking gastos noon, tuwing mag-aalay, bibili ng tupa, bibili ng kambing, bibili ng baka. Depende pa yung kung sasabihin ng priest na pwede yan. Pag hindi pwede, reject. Bili ka sa kanila. Business din yun eh. Ano pa? Diyan po nakapaloob ang tinatawag na Holy City, yung Jerusalem sa lupa. Sa Old Covenant. Ang templo po diyan, physical building. Alright? Lahat po ng promise ng Diyos sa Old Covenant para lang sa Israel at lahat po physical. Yun po yung sinasabing tinapos sa panahon na yan. Tingnan niyo po Hebrews 8:13. In that he saith, a new covenant hath made the first old. Alay ba yung new covenant? Kailan ba dumating ang new covenant? Dumating po ang new covenant dito po sa panahon ni Kristo, nung ibinuhos po yung kanyang dugo. Ang Old Covenant po, babalik ka po dito po sa Exodus 19, na kung saan lumabas ang Israel sa Egypt at nagbuhos ng dugo ng tupa yung Passover. Yung last time po na tinuro ko, di ba, yung 7 feast? Ang Passover sa Old Testament, literal na tupa. Pero pagdating kay Kristo sa yung tinawag na the Passover Lamb, which is Jesus Christ. Alright? In the New Covenant. Nang dumating po ang New Covenant, ang sabi po, yung dati naging naging old. Kasi nagkaroon na ng new. So ito, old na ito. Di ba? Pero, pansinin nyo, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Bagamat dumating po yung New Covenant, hindi naman nawala pa ito. Nagpatuloy pa rin yan. Alright? Samantalang itong New Covenant, parehong nagpatuloy. Anong kaibahan? Ang New Covenant, ito po yung everlasting. Walang katapusan. Pero yung old, sabi niya, decayeth. Pag sinabing decayeth po, present progressive tense, sa panahon nila, natutuyo. Waxeth old is ready to vanish away. Malapit ng mawala. Kailan po nawala yung bagay ng Old Covenant? Dito po sa panahon po ng 70 AD. Bakit 70 AD? Kasi po, di ba sabi ng Panginoon, ang end of the world, kasabay ng pagkawasak ng temple. Matthew 24, tama? Tingnan niyo po yung Isaiah 27. Tingnan niyo po yung verse 9. By this, therefore, shall the iniquity be purged. Malilinis na, sabi niya. And this all the fruit to take away his sin,
Kailan? When he maketh all the stones of the altar as chalk stones. Ano yung chalk stones? Yung mga teacher, alam yun. Pag kumuha ka ng chalk, pag ginan mo yung chalk, madaling mawasak. Ano yung altar? Altar ng ano? Altar ng temple ng Jerusalem. Kailan naging chalk stone? Kailan nawasak ang altar? Punta ka sa history. Kailan nagkaroon po ng destruction ng Jerusalem? Tingnan nyo, i-google nyo. 70 AD. History po yan. Kaya yung Israel po nagkalat sa iba't ibang bansa, nawala na sila. Kaya may date po tayong 70 AD. Ano pa? 70 AD nawala yung temple. 70 AD natapos lahat ng physical sacrifices. 70 AD yung holy city, hindi na holy city. 70 AD ang Israel, wala na sila. Totally gone, wala na sila. 1.1 million namatay, meron around 70,000 na nagkalat, ginawang mga slaves ni Titus, kumalat sa iba't ibang bansa. Wala na po yung nation na yon. Kaya pagdating ng New Covenant, ito po iba na ito. Dito sa New Covenant, ang pinag-uusapan, ang temple, sino na? Believers. Tingnan nyo, unang Corinto 3:16. Ayun o, kaliwanag. Know ye not that ye are present. Ito yung present tense. Ngayon, that ye are the what? The temple of God. And that the Spirit of God dwelleth saan? In you. Sa Old Covenant, wala pong ganon. Sa Old Covenant, ang Diyos kuminsan, bumababa doon sa Holy of Holies para makipag-usap sa kanila in form of clouds. Pero umaalis. Pero this time, ang temple po, hindi confined sa isang lugar. Ang temple po ngayon, nagkalat sa buong mundo. Portable temple ang ginawa ng Diyos. Hindi ka mukha noon sa Jerusalem lang. Tingnan mo yung ginagawa ng mga Muslim. Nagkakaroon sila ng pilgrimage saan? Sa Mecca. Wala nang ganon. Ang temple ngayon, yung mananampalataya. Sinabi ng Panginoon yan John chapter 4, tinan nyo. Sa verse 21, ang sabi dyan, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when he shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Kasi nagdidibati dyan. Ang sabi ng Samaritan woman, dapat doon daw sa Samaria yung temple. Sabi nito sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, dadating ang araw, hindi na sa mga lugar na yan ang pagsamba sa Ama. Saan na? Alright, 23. When the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in physical? No. In spirit and in truth. Yung Word of God. For the Father seeketh such to worship Him. Yun ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Ama sa Espiritu at sa katotohanan ng salita ng Diyos. 24. Kaya ang sabi niya, God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him inulit niya, Spirit and in truth. Yan po ang naganap nung nawala na yung physical temple. At yan po yung kalagayan ng mga mananampalataya ngayon. Ano pong ibig sabihin yan, mga kaibigan? Ang ibig pong sabihin, sa mga susunod na pag-aaral po, ipapakita ko sa inyo sa mga talata ng Biblia. Ito pong kinatatakutan na ito na tatakan, biro mo, ang daming inventong magtatatak daw yung Antikristo saan? Nung una yung, yung bar? Di ba? Barcode? Di ba? Una. Tapos sumunod yung chips daw. Tapos ngayon yung bakuna. Lako po, lahat na lang ginagawa, invento ng mga nagtuturo sa sarili para takutin tayo. Yung hell, impyerno. Alam po nyo, kamukha na sinasabi ko, marami nag-aakusa, hindi raw ako naniniwala sa hell, sinungaling sila. Actually, yung pinapaniwala kong hell na nasa Bible, 3. Merong 3 uri ng hell sa Bible. May pang-4, yun ang hindi totoo. Ang problema, yung tatlong nasa Bible,
Hindi pinapaniwalaan ng mga nagtuturo. Ang pinapaniwalaan yung 4 na wala sa Biblia. Kasabay pa yung turo ni Pilo, ng philosophy ni Pilo na Greek na yung kaluluwa daw hindi namamatay. Partner po yun eh. Partner ng kaluluwang hindi namamatay, yung purgatorio, yung impyerno, reincarnation. Kaya ikaw, pwede ka maging ipis, maging daga, maging kuto. Tama. Kasi nga, lilipat-lipat ka lang daw. Ganon din yung purgatorio. Lahat ng taong namatay maliligtas pero dadaan sa purgatorio ng apoy. Anong gagawin mo? Abay, magbabayad ka sa opisina para nga ipanalangin sa misa. Hanggang kailan papanalangin? Tanong mo yung pare. Walang nakakaalam. Siyempre, napakaganda, walang nakakaalam. Forever kayo nagbabayad. O impyerno. Hanggang namatay, yung kaluluwa na hindi namamatay, punta sa apoy, masusunog hanggang kailan? Wala sa Bible yun. I challenge anyone. Ipakita nyo. Kaya sabi ko, symposium eh. Mag-present ka ng impyerno, titinan ko lang papasa sa Biblia. Alam nyo kung saan nakuha yun? Ano lang yun eh. Ginawang parang comedy show. Sineryoso ng mga relihiyoso. Siyempre, magandang panakot. Ginamit po yun ng mga hari ng gobyerno sa panahon para takutin yung mga tao. Ginamit din ng relihiyon. Alam po nyo, ang religion at politics, pansinin nyo, ang mga politiko lalapit sa relihiyon para makakuha ng kapangyarihan. Tama? Ganyan na po yan. Kuntsaba silang pareho para takutin tayo. Tama? Kaya, ito pong mga ito, yung Satanas, again, challenge ko lahat ng nanonood, ipakita nyo sa akin na may Satanas na nahulog mula sa langit na sinasabing yun ay dating anghel at kinalaban ng Diyos. Magpakita kayo ng verse. Wala po silang papakita. Ano ba ibig sabihin yan? Pag-aralan po natin. Yung devil, sino ba yung devil? Ano ba ibig sabihin ng devil, ng evil? Adjective po yun. Kaya means, pag galit ka sa asawa mo, demonyo ka. Yung asawa mo naging demonyo. Kasi nga, description yung evil, yung devil. Hindi person yun. At tingnan nyo sa dictionary po, pag sinabing evil, adjective. Ano pa? Yung tribulation. Tribulation, kanina yung tribulation. Kahit sa mo paikot-ikot, papakita ko sa Biblia, ang tribulation para sa Israel. Yung lake of fire, ano ba yung lake of fire? Sa Revelation, ano ba yung lake of fire? Yung po yung nangyari sa Jerusalem. At tanong, sino yung susunugin doon? Mga tao ngayon? Hindi. Ang sinunog po doon, yung pinaghigantihan ng Panginoon Kristo. Kaya tinawag po, Day of Vengeance. Sino paghihigantihan? Ano ba ginawa natin sa Diyos para paghigantihan niya tayo? Ano ba? Pinanganak na tayong ganito. Kasama ba tayo sa nagpako sa Kanya? Kasama ba tayo sa dumura kay Kristo? Kasama ba tayo sa bumato kay Kristo? Ba't tayo paghihigantihan? Kahit saan po basahin ng Biblia, ang araw ng paghihiganti, pertaining po sa time na ito, kaya sabing last time nila. End of the world. Anong end of the world na tinutukoy mo? Yung planeta? Tingnan nyo, Ecclesiastes 1:4. Ang mahirap kasi, basa ng Biblia, pag may nakita talata, sila yung nag-explain. One generation passeth away. Ang lumilipas po, henerasyon. Yung generation po ng mga senior ngayon. Ako po, 63 na eh. Bumibilang na lang siguro tayo ng 10 o 20 years, mahaba na. Yung henerasyon natin, mawawala yan. Susunod ditong iba. And another generation cometh. But, the earth, yung lupa, abideth hanggang kailan? Forever. Mali kasi yung unawa ng mga bumabasa at nagtuturo ng Biblia doon sa world at saka sa earth. Hindi ayon sa talata ng Biblia. Kaya nangyayari, every time na lang, magugunaw na yung mundo. Kukuha ng talata na hindi naunawa. Hindi niya napansin po, general ganyan, wala na po ito mga kaibigan at kapatid. Alam niyo kung bakit? Wala na tayong end of the world. Nasa na tayo? Ephesians 3:21. And to Him be glory in the church
by Jesus Christ throughout all ages, comma, world without end. May end pa ba yung world natin? Kasama ka ba doon sa The Church? Dumating na ba yung The Church? Yun po yung body of Christ. Yun po yung Israel of God. Yun po yung holy nation ngayon. Nang dumating yan, ito na yung panahon ng ano? World without end. Mamili ka. Saan mo gusto? Do sa merong end of the world o do sa world without end? Mamili ka. Mamili ka. Yung may impyerno o walang impyerno. Masarap pong mabuhay nang iniisip mo walang iba kundi ang Diyos. Kung paano mabuhay na pinagpapala ka ng Panginoon, ang Diyos ang bumubuhay, ang Diyos ang nag-iingat sa inyong lahat. Mahirap isipin ng palaging may kasama kang Satanas. Di ba? Ang isinisiksik sa isip ng reliyon, palaging nasa tabi mo si Satanas. Ano mong klaseng buhay yon? Wala kang kapayapaan. Natutulog ka na lang, binabantayan ka pa ni Satanas. Ano ba yon? Nasa yung Diyos mo. Ganon din yung kasalanan. Kaya sabi, pag hindi ka na umaattend dito sa church namin, mapapa-impyerno ka na. Di ba? Pag natiwalag ka sa impyerno, kaya takot silang matiwalag. Kasi yan, turo. Pa-impyerno ka na, kaya lake of fire ka na. Control po yun. Tapos sasabihin pa palagi, alam niyo mga kapatid, nakausap kong Panginoon kabi. Ang sabi ng Diyos sa akin kagabi, ganito, ganito. Eh kung maniniwala kay sa akin, pambihira, nakakausap niya ang Diyos. Siyempre, yung takot niyo nasa leader. Correct? Mind control po yan. Basahin niyo po yung Bible niyo. Wala na pong ganun. Ang bawat isa po sa atin, ang sabi po ng Hebrews chapter 4, tinan niyo po, walang special na tao ngayon na nakakagawa nun. Verse 16, let us, believers, therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hindi mo kailangan lumapit sa pari, sa ministro, sa pastor para siyang magsabing manalangin para sa iyo. Bago siya, ikaw muna. Saka nakakitang, pastor, panalangin mo ko. Anong papanalangin ko sa iyo, kapatid? Ganito. Ang tanong ko, nanalangin ka na ba para sa sarili mo? Baka nanalangin ka para sa hindi ka naman nanalangin. Ikaw muna makikipag-sasama kasi pwede naman. Correct? Pwede ka rin magpanalangin, siyempre. Pero unahin mo muna, ikaw muna makipag-usap. Bago mo sabihin sa iba, magkalong ka muna sa kwarto mo, mag-usap muna kayo ng amang nasa langit. Doon mo iiyak lahat, doon mo sabihin lahat, doon mo idaing lahat, bago mo sabihin sa tao. Mas maganda ba yon? Yun po nakalagay. Kaya mga kapatid, inuulit ko po, dapat po nakalaya na po tayo sa kaisipan na ito. Ito po'y kaisipan po noong 64 AD. Ang buong kasaysayan, ang problema, bakit meron pa rin tayong ganito? Kasi nga po, hindi naunawa ng mga tao yung programa ng Diyos patungkol sa New Covenant. Lahat po ng nasa New Covenant, yan po yung nakasulat sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ang problema, dito pa lang po, sa panahon na ito, tumalikod na yung maraming tao sa mga sulat ni Apostol Pablo. Hanggang ngayon. Kaya, wala pong katapusan. Dapat pag-aralan pang muli yung mga sulat na yan para maunawa po natin. Yan po yung ating ginagawa at namin ni Pastor para ma-equip po tayo sa kaalaman. Pero pag tinignan niyo po ang maraming reliyon, ano po yung priority nila? Building, entertainment, finances. Pero hindi nag-grow sa Word of God yung believers. Panay emotion at saka personality kasi na-entertain lang. Pero walang natututunan. Ang isip po, ibinabalik po dito. Kaya nandoon yung takot ng mga tao. Lahat ng relihiyon ganyan po. Kulang po sa kaalaman. Kaya kami po ni Pastor, ang priority natin dito, ituro sa inyo yung salita ng Diyos. Para sa inyo,
sa anak ninyo, sa magiging apo ninyo, sa buong pamilya ninyo upang makalaya sila at hindi sila madaya ng ganitong uring kaisipan na pinopromote ng mga religion. Ayaw po, we're getting there. Kaya nga po sabi dito sa 2 Timothy 1:7 po, for God hath not given us the spirit of fear. Yung pong takot, hindi galing sa Diyos yun. Saan galing yung takot mo? But of what? Power. Yung mananampalataya po, may power siya against these things. And of love. And of a what? Sound mind. Pag sinabing sound mind, kamukha na pinag-usapan ni Brother Paul, dumaan kami sa McDonald's, yung mga young people, ba, ang bilis magsalita, hindi na nag-iisip. Ba? Tayo hindi, mag-iisip ka pa eh. Pero may age na ganon, mabilis ang isip nila. Ang believer po, dapat merong sound mind. Correct? O tingnan nyo po, sino yung pinatutungkulan dyan? Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Yes, dapat hindi po kinakahiya yan. Alam nyo, ang nahihiya sa salita ng Panginoon, yung walang alam. Kasi hindi niya madepensa yung pinapaniwalaan niya. Tama? Pero pag alam mo yan, ay naku, matapang ka sasagot dyan. Para mga abogado rin yan eh. Tinong yung abogado, parang ang tatapang nila. Kasi maraming alam. Ang believer po dapat ganon sa mga bagay ng Diyos, dapat maalam tayo. But be thou partaker of the affliction of the gospel, according to the power of God. Ako po yung nagsasabi sa inyo, yung gospel of Christ, siguro po, hindi ko alam kung ilang porsyento ng nagsasabing Kristiyano nakaunawa talaga nito. Napakaliit pa pong porsyento. Kaya ang mission po natin, alam nyo, ipahayag po yung gospel of Christ. Tinan yung 9. Who hath saved us, ligtas na, past tense, and called us with unholy calling, not according to our works, maliwanag po sa gospel of Christ, but according to His what? Own purpose. Pansinin nyo, bakit ka niligtas? Bakit ka tinawag? Kasi merong purpose ang Diyos. And grace, which was given us in Christ Jesus, kailan? Before the world began. Anong ibig sabihin? Sa foreknowledge ng Diyos, hindi pa tayo pinapanganak, nakita na tayo ay mananampalataya. Anong ibig sabihin? Yung buhay natin, yung lahat ng bagay sa buhay natin, alam ng Diyos. Correct? Tayo, wala tayong alam. Pero binigyan tayo ng pagkakataong alamin natin yan. Kasi sa atin po ipapahayag ang katotohanan na yan. Ng mga bagay na ito.